Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat guys. Babalik po ang inyong lingkod, ang inyong paboritong kusinero. Ngayon ang luluto natin guys ay sarsyado. Yung isda na kung anong tawag niya, comment down below guys kung anong tawag sa isda na to. Una muna, ipiprepare natin itong mga sangkap. Ito yung luya, sibuyas, bawang, at saka yung egg, saka sili natin, saka itong kakaiba guys, lalagyan natin siya ng kangkong o talbos ng kamote. Pwede rin guys. At lalagyan natin ito ng tomato sauce at kamatis syempre. Also guys, nakalimutan ko, meron tayong kamatis. Ito, hindi ko na-prepare kaagad. Ito yung pinaka main ingredients natin dyan. Kamatis, ayan. Mas maganda guys kung ilalagay nyo kamatis ay yung hinog na talaga siya para mas malapot yung kanyang sabaw o yung sarsa. Ito na guys, at ipiprepare na natin yung mga kailangan na sangkap. Kompleto na to, kamatis, sibuyas, bawang, itlog, at saka itong luya, sili, at saka itong the best na sangkap natin, itong talbos ng kangkong, at saka siyempre lalagyan natin ng tomato sauce guys. Ito yung kakaiba. Kaya guys, samahan nyo ko at piprepare natin to at lulutuin natin to. Okay guys, yun guys, na-prepare na natin yung ating mga ingredients. Andito na yung sili, bawang, onion, and tomato, and ating ginger. Okay? Ngayon ay babatiin natin yung itlog para naka-prepare na siya. Isusunod na natin dyan yung pagprito ng ating isda. Pero for the meantime, ito muna yung ating ihanda. Ang ginagawa ko guys, bago ko magluto niya, nalagyan ko na kagad siya ng asin. Yung tansyado niyo yung alat niya, huwag niyo masyadong kararamihan kasi alam niyo naman na bawal ay magkasakit. So dapat tansyado niyo yung asin. Kaya ganun ang gagawin natin guys. Prepare natin lahat. I-mix natin mabuti yung ating egg. Pagkatapos susunod na natin yung pagprito ng ating isda. Kaya guys, samahan nyo ko. Kakaiba itong ating lulutuin ngayon with tomato sauce and meron kangkong. Ayun guys, mainit na yung ating kawali at saka yung mantika. Ngayon maglalagay na tayo ng ating isda. Lulutuin muna natin siya guys. Piprito muna natin. Ayan na. Kung hindi siya kasi sa salam, so second batch na ito guys. Baligtarin na natin guys, hindi naman kailangan natin i-toast to dahil nang lulutuin pa naman ulit natin ito sa ng panibagong luto dahil nga sarsyado yung ating lulutuin niya. Kita nyo guys, pag yan yung mapula na, pwede na yan. Yan, malapit na guys. Malapit na natin nakita ang katotohanan. Okay guys, standby lang tayo guys. Yun guys, pwede na to. Nguhin na natin to para umpisahan na natin yung ating special menu for today. Sarsyadong isda na merong gulay. Yan guys, healthy talaga para sa ating mga anak. Kailangan hindi lang masarap, kundi dapat healthy yung ating ihanda sa kanila guys, diba? So samahan nyo ko guys hanggang sa matapos to. At ito, ilalagay ko na yung pangalawang salang
Pero ito ay medyo marami guys, kaya masarap na isda ito. Kung sino man nakakaarap kung anong klase ng isda na ito, sorry kasi hindi ko alam, pero ito yung mataba at mabilog, paborito ng ating mga kababaihan. Joke lang guys. Ito yung mataba at saka talagang mahaba guys, kaya siguradong masarap ito. So the next time guys, yan, malapit na. Then guys, hanguin na natin yung final na sinalang natin. At umpisahan na natin yung ating special menu for today. Okay, guys. Yun guys, welcome back at lulutuin na natin yung ating pinakahihintay, yung ating menu for today. Yung sasyadong isda na may gulay. Ganun guys, syempre gigisa na natin yung ating mga ricado, kagaya ng unahin natin yung bawang. Alam nyo guys, yung simpleng recipe na ating lulutuin, pwede nating mas pasarapin yan sa ating, depende sa ating pagluluto. Siyempre, kanya-kanya tayo ng diskarte kung paano natin siya lulutuin. Kahit pa yung sangkap natin guys ay pare-pareho, meron tayong technique dyan kung paano natin mapapasarap. Ang sikreto dyan guys, yung pagluluto ng ating mga ricado o yung pagsunod-sunod ng ating mga sangkap na ilalagay. Hindi naman natin pwedeng ilagay yan ng buo ng sabay-sabay yan guys. Siyempre hindi. Kailangan natin palabasin yung aroma ng bawat isa niya. Kaya guys, standby na kayo at tutuloy na natin yung ating special menu for today guys. Tingin ko ganito pa lang mukhang masarap to. Magugustuhan to ng ating mga anak kasi may gulay. Healthy talaga to guys. Okay? Kita nyo yan guys, mapula na yung ating bawang, meaning dapat na natin isunod yung ating sibuyas. Ang sibuyas ko guys, dalawang ulo to. Dalawang para mas masarap talaga kapag hindi natin pinipipid siya. Unang-una sa mga ricado, simpleng ricado, hindi na natin kailangan pipirin yan guys. Ito alam ko common naman to, pero kaya natin pasarapin yan guys sa ating diskarte ng pamamaraan ng ating pagluluto. Ayan. Hayaan natin siya muna mag-isa, ating sibuyas. Ayun guys, kita nyo naman, nag-isa na yung ating sibuyas at bawang. Preparado siya. Ganun lang naman ang ginagawa ko guys, yung hindi natin binibigla o kasabay-sabay. Sunod na natin yung ating tomato. Gigisa din natin to guys hanggang sa maluto siya. Bago natin siya ilalagay yung ating isda. Pwede na sa part na to guys, pwede na natin ilagay yung ating sili at saka yung ating luya. Optional to guys, pero ang ginagawa ko kasi ganyan, nilalagyan ko siya ng luya. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya ilalagay o kung gusto nyo siyang lagyan. Ayan, hayaan na natin muna siyang maluto guys. Medyo takipan natin. Check natin guys. Yan guys, kita nyo yung aroma niya. Talagang palagay ko talagang masarap yan. Ngayon sa part na to guys, pwede na natin ilagay yung ating isda. Kita nyo naman, nagisa na siya, maganda na siya. Sa part na to po, napalalagyan na natin siya ng asin. Huwag nyo kakalimutan na timplahan kaagad siya. Ayon sa inyong, hindi naman natin itong kakaalatan. Yung tama lang para maging healthy pa rin talaga. Mahirap tayo magkasakit guys. So dapat hindi ganun pa sobra yung ating mga pampalasa. Ngayon guys, ilalagay na natin yung ating isda. Lalagyan na natin siya ng yung ating nilutong isda. Ayan na. Nakikita nyo guys, ganyan. Pagdali yan. Lalagay na natin yan. Kita nyo, maganda yung texture ng pagkaprito natin. At saka yung ating ricado. Ayan.
Bawat ano nito guys ay may lasa na kasi bago natin i-prito, siyempre may asin, tapos nilagay rin natin siya ng asin, pero hindi siya maalat. Kasi tansyado naman natin guys. Ngayon, parang iibabaw natin ng kaunti yung kanyang sahog guys. Ayan. Tapos na to, ganyan ang gagawin natin. Yan ay wala pang tubig. Ganyan pa lang siya. At ngayon ay ilalagay na natin yung ating konting tomato sauce. Ito ang magic niya talaga. Hindi ako naglalagay ng magic sarap guys. Yung natural na pangpalasa lang. Tansyahin nyo lang. Wait lang. Lagyan na natin. Hindi naman ganun kadami guys. Yung tamang-tama lang. Ayan. At ngayon guys, medyo anuhin natin yan, pasingawin muna, mga 5 minutes after, ilalagay na natin yung ating itlog. Hold on lang muna tayo guys, standby. Okay guys, after 5 minutes, ilalagay na natin yung ating egg. Naglagay lang tayo ng 3 egg, depende sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay yung itlog. Pero sa akin, tamang-tama lang to kasi medyo marami yung isda na nilagay natin. So, hayaan muna natin sa guys ganyan. Ngayon guys, lalagyan na natin siya ng kaunting tubig. Dahil meron tayong pinaprepare. At least mainit na sana yung ilalagay natin guys. Mainit na para tuloy-tuloy lang yung pagluto sa kanya. Ang prepare ako talaga guys ng mainit na tubig dito sa akin yung nahiwagang kapitera, titigin to from ano pa to, joke lang. Ngayon, tutubigin na natin ng tamang-tama lang guys. Iyan, ganyan lang. Ayan natin muna siyang kumulo, maluto yung egg. Saka natin siya lalagyan ng ating gulay. Makita nyo guys, tingnan nyo mamaya. Open natin guys. Ayan. Sa part na to guys, titikman na natin yung ating pangmalakasan. Saka natin ilalagay na yung ating gulay. Kita nyo guys, hindi na natin kailangan magpatak ng asin. Kasi bawat ricado niyan o layan ng isda. Sa part na to guys, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Kita nyo, binabad muna sa tubig para siyempre maging healthy at baka hindi natin alam kung in-sprayan nila na kung ano-ano yan. So mas the best guys, ugaliin natin magbabad ng gulay bago maglagay sa kahit ano natin lutuin. Check natin guys. Yan, okay na guys. Sapat na to. Hahanguin na natin to. At i-prepare na natin sa table. At para makita na natin ang kanyang outcome. Guys, ihanguin na natin to. So, standby lang. Yun guys. Andito na yung outcome ng niluto natin guys. Yung ating sarsyado na may gulay. Kita nyo guys. Sigurado magugustuhan ng ating mga anak yan. Nakita nyo naman yan guys. Siya nga pala guys, maraming pong salamat sa panonood guys. At kung nagustuhan nyo po ang ating niluto for today, isang like naman dyan guys. Maraming pong salamat sa inyong mga suporta. Ingat po kayo palagi guys. Thank you very much.